8:00 na naman ng gabi, mga kapatid. At kumakatok na naman po ang OPM natin sa inyong mga puso. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahapon po ay nasa Nueva Ecija po kami at dumalaw po tayo sa isang kapatid natin na bagong panganak, si Jeline at ang kanyang asawa na si Kenneth. Nawa na sa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo, especially si Kaya, ang kanilang daughter. So magandang gabi po mga kapatid, at dahan-dahan na po ako na papasok sa mahalagang bahagi po ng ating pagsamba. Ito po ang pakikinig ng mga salita po ng Panginoon. At ang atin pong pag-aaralan o maririnig na mga salita po ng Diyos ay makikita po sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. Medyo mahaba po ito dahil isang paragraph po ito na ang nilalaman po ay patungkol po sa armor, mga kagamitan. Mga kagamitan ng Diyos na may kinalaman po sa ating pakikipagdigma na espiritual, at hindi po tayo iniwan ng Diyos na wala po tayong weapon. Okay, so since po na ang atin pong pag-aaralan ay mababalikan ko rin mamaya by reading supporting verses, at medyo mahaba po ito. Hindi ko na lang po babasahin, pero I promise you, I'll expound it habang nag-aaral po tayo. Meron muna akong isang mahalagang illustration. Pinamagatan po ito na The Soldier Who Forgot His Armor. Isang sundalo, nalimutan niya ang kanyang kagayakan, ang kanyang armor, ang kanyang baluti, ang kanyang weapon. Imagine a soldier who waking up on the morning of battle. He sees the enemy lined up on the other side of the field. Andun na yung kaaway. Weapons drawn and ready. But instead of putting on his armor, grabbing his shield, or sharpening his sword, he walks straight onto the battlefield in casual clothes, hoping his training alone will carry him through. Masyado siyang nagtiwala sa kanyang physical training, lakas ng katawan, talino ng isip, at hindi niya binitbit ang mga kagamitan. Yes, sabi dito, he is strong, he's brave, matapang, he's experienced, maraming karanasan. But within minutes, he's overwhelmed. Arrows pierce, blows strike, fear creeps in, and he collapses. Not because he lacked strength, but because he left behind the very armor that was meant to protect him. Kamusta po ang ating pakikipagbakang espiritual? Hindi ba natin kinakalimutan ang ating mga kagamitan? Humaharap ba tayo sa dyablo gamit ang ating katalinuhan, mindset, logic, experience? Nawala yung mga kagamitan na i-provide ni Lord sa atin para tayo ay manalo? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang talunan? Ngayong gabi ay tatalakayin po natin ang isang mahalagang topic. Pinamagatan ko po na Conquer or Collapse. Be strong in spiritual warfare. Kung gusto natin na matalo,
Madali lang. Iwan natin ang kagamitan na sinabi ng Diyos sa Biblia. Marami sa atin, mga kapatid, ang laging talo dahil dito. Siguro, hindi tayo naniniwala sa wisdom ng Panginoon na ang mga sinabi niya sa Ephesians chapter 6 ay tiyak na kailangan natin at yun ang tiyak na tiyak ng ating ikakatagumpay. Ngayong gabi, mga kapatid, ang ating magiging guiding principle or guiding question ay ganito. How can we become strong in the Lord and in the strength of His might? Paano tayo magiging malakas? Or paano tayo mananalo? Unang-una, mga kapatiran na nakikinig sa atin, nakita ko na yung pangalan ni Jeline de Guzman na taga Nueva Ecija. Magandang gabi sa iyo, nak. Ang unang-una na dapat nating malaman ay ito po, identify the enemy and the real battle. Makilala natin, malaman natin ang ating kaaway at ang tunay nating battle. Sa ating binasa ay maliwanag na ang tunay na battle ay spiritual. Ibig sabihin, hindi ito tao, hindi rin bala, hindi rin baril, hindi rin ito personalan. Kundi ang away nating totoo, meron palang totoong gera, ay makikita sa verse 12. At ang sabi sa verse 12 ay ganito, for our struggle is not against flesh and blood. O di hindi laman, hindi katawan, but against the rulers, mga namamahala, against the authorities, mga namumuno, against the powers of this dark world. Dark world, ha? Kapag tumingala kayo, mga kapatid, sa kalangitan, siguro mga 70 to 70% ng ating kalawakan ay dark energy. At dyan sa dark energy or sa dark world or dyan sa kalangitan na punong-puno ng kadiliman, kung walang bituin, madilim lahat yan. Nandyan po ang dark world at nandyan ang dark forces, mga spiritual forces of evil in the heavenly realm. Dahil nga tayo ay makalaman at makalupa, makasanlibutan, karnal, makalaman. Hindi natin to kita at hindi tayo pamilyar. Kaya lagi tayong napaglalalangan ng dyablo. Kasi hindi nga natin siya nakikita. Pero sa ating pag-aaral tonight ay binobroadcast ng Panginoon ang kamatuoran, ang katotohanan. Na ang ating pong struggle, laban, gera ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa mga spiritual authorities, spiritual powers of this dark world, and against spiritual forces of evil. Kapag sinabi nating spiritual forces of evil, meron tayong spiritual forces of good. Good spirit. Pero, meron ding evil forces. At yun ang tunay nating kalaban. Kaya nga, kung lagi tayo nagagalit sa tao, naglalaban-laban ng mga tao, kagaya ngayon sa politika, palapit na po ang eleksyon at grabe na po ang init ng away sa politika. Dumihan, murahan, fake news, may mga trolls, ginagamit ang social media, ginagamit ang television, ang YouTube, Facebook, lahat ng mga paraan. Talagang grabe po. Ngayon,
Tayong mga mananampalataya na bukas na po ang isip, hindi ganito ang ating takbo. Hindi, makikigalit ka, makikisawsaw ka, makikiayon ka sa takbuhin na ito ng mga taga-sanglibutan. Kung ikaw ay tagalangit, alam mo ang tunay na battle at alam mo ang tunay na gera. Sabi nga natin, paano tayo magiging malakas? Paano tayo magiging conqueror? Ang unang-una ay identify mo. Dapat alam mo to. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert, your enemy, spiritual enemy to the devil prowls around like a roaring lion. So be alert. Ang kaaway natin ay devil. Hindi si Duterte, hindi si PBBM, hindi yan. Sila po pinagbubunggo ng kaaway. At ang mga followers nila nag-aaway-away. Pero tayong mga bukas na ang mata, alam na natin na sa likuran nila, sa harapan nila, sa ulo nila, nandun ang dyablo at sila'y pinagpefiestahan. Ang sabi nga ng Luke 22, 31 to 32, Satan asked to sift Peter, but Jesus prayed for him. See? Sa panahon ni Jesus Christ, andun si Satan. Hinihingi ni Satan si Pedro. Pero ano ang solusyon ni Jesus Christ? Prayer. So doon sa tagpo na yun, makikita natin na talagang ang gera po ay spiritual. Kaya mga kapatid, ang mga application, don't fight people. Labanan natin ang ating battle sa pamagitan ng ating mga tuhod through prayer. Sana makita natin what is beyond. At sana what is beyond becomes visible in our eyes. Pangalawa mga kapatid, na dapat na gawin natin. Ngayong ma-identify na natin at na-define na natin na ang ating gera ay spiritual. Pangalawa, para tayo mananalo, let us break down the full and available armor of God for us. Isa-isahin natin yung mga weapons, yung mga, kumbaga sa physical, baril, ano yung kanyon natin, ano yung sword natin, ano yung bala natin, ano yung ibinigay na available sa atin. Na sana magising tayo tonight na ito pala nasa Bible pala yung, kung spiritual ang laban, spiritual din ang ating gagamitin na weapons or armor. Number 1, sinturon ng katotohanan. Ibig sabihin, isa sa mga paraan para lagi mong matalo dyablo, lagi kang nasa truth, nasa Bible, ang buhay mo, truthful. Yun ang pinakano mo, sinturon. Alam nyo kami mga lalaki, hindi kami makalis kung hindi kami nakasinturon. Ewan ko, magpantalon ako, matik. Parang kulang talaga pag walang sinturon. Sana ganyan tayo. Laging katotohanan ang pinakasinturon natin. John 8:32, why? The truth will set you free. Napakagandang panlaban sa gera. Pangalawa, breastplate of righteousness. Itong breastplate, yung nandito sa dibdib ng isang sundalong Romano para hindi sila tablan. Kung tayo po ay matuwid, nasa atin yung robe of righteousness. Nasa atin si Jesus Christ. Meron tayong right standing with God. Kapatid, hindi ka tatablan ng mga palaso ng kaaway. Kasi pag meron kang breastplate, tira ng tira dyablo sa iyo ng palaso, mga arrows ni Satan, hindi ka tatablan. Pero pag wala kang righteousness, pasok dito, pasok doon. Talo ka. Tatamaan ka kaagad sa dibdib. Down ka na kaagad. Hindi ka pa napapalaban, naisahan ka na.
Pero kung tayo ay palaging nandun sa righteousness, mga kapatid, kaya nga, sabi nga, guard your heart with holy living. Guard your chest, your heart. Guard your chest by having righteousness. When we say righteousness, right standing with God. Kapag lagi tayong righteous, para kang lion. Hindi ka natatakot. Tirahin ka ng tirahin ng dyablo, ng silbi. Pangatlo, dito po sa shoes of the gospel of peace, sapatos. Ang Diyos ay nagbigay din sa atin ng sapatos. Ito yung sapatos ng gospel ng kapayapaan. Dapat ay lagi tayong ready na mag-share at mamuhay sa pamagitan ng gospel. Di ba kapag nasa bahay tayo, nakatsinelas lang tayo. Pero kapag paalis ka na, magsasapatos ka na. Kasibat na yan. Dati, nung bata pa si Oliver, pag nakita niyang nagsasapatos na ako, iiyak na. Alam niyang paalis na ako. Ganon din tayo. Dapat lagi tayong handa sa gospel. Mag-preach, i-share ang BTH, i-share. Alam natin yung acronym na SCOT para lagi tayong ready. Hindi yung tatamad-tamad. Hindi yung hihinay-hinay. Hindi yung kukupad-kupad. Parang laging lutang at inaantok. Walang readiness. Laging nakatsinelas. Laging pambahay. Shield of faith. Ito yung ikaapat na armor natin. Ang pananampalataya pala natin sa Panginoon na buhay at aktibo ay itinutulad sa kalasag. Ang kalasag o shield ay kagamit-gamit sa gera para pang ano mo yan pang salag mo yan sa mga palaso ng kaaway. Sibat, akusasyon, mura, paninirang puri. Hindi yan tatalab sa iyo kung meron kang faith. Pero kapag ikaw ay faithless, lahat tinatanggap mo. Pag may nakita ka sa Facebook, iniisip mong, uy, ako to akin to tinitira ko Sandali. Bakit ganun tayo? Dapat meron tayong kalasag. At ang kalasag pala natin ay ang pananampalataya natin. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Sa Word of God. Kapag nakikinig tayo ng Word of God. Ito yung pangdepensa natin sa mga duda at mga takot na binibigay sa atin ng dyablo. Hebrews 11 verse 6. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Helmet of salvation. Isa pang kagayakan ay ang helmet. Ang kaligtasan. Ang kaligtasan pala natin ay ikinumpara. Ang metaphorical expression ay ikinumpara to sa helmet. Yung mga nagra-rider dyan. Alam nyo ang halaga ng helmet. Para pag ikay bumagsak, protektado ulo mo. Kapag ikaw ay bumagsak, protektado ka ng iyong kaligtasan. Kaya yung salvation, dapat nandyan. Intact, assured, secured, at motivated po tayo. Ang ulo po natin dapat ay protected ng ating kaligtasan. Alam nyo naman, ang kaaway, palaging ulo, utak natin ang tinitira. Binabasag niya yung ating mindset sa Word of God. Binibigyan niya tayo ng mga evil thoughts, lustful thoughts, para mag-break. Pero sana, balik tayo sa ating kaligtasan. Ano ba ako? Ligtas ako. Hindi ito kailangan. I rebuke you. You mga lustful thoughts, mga rebellious ideas. Aalisin ko to. Ligtas na ako. Dapat ganun ang nasa isip natin. Sword of the Spirit. Para tayo manalo, dapat meron tayong espada. Sa Bible, pinakita yan. Ephesians chapter 6. Para tayo manalo, hindi lang kailangan natin ng shield to protect us. Kailangan din natin ng sword para pang-opensa. At ang sword ng Espiritu Santo ay walang iba kundi ang Word of God. Ang Word of God, ito po. Paano kung wala kang Bible? Wala kang Word of God?
hindi mo to binabasa, hindi mo to minimeditate, eh di, sabihin natin may faith ka, eh salag ka lang ng salag. Pero paano ka mananalo kung hindi ka u-offense? Ang Bible ay pang-offense. Nakikita ko dito mga kapatid, napakabalanse ng ibinigay sa atin ng Panginoon. May pang-offense, may pang-defense sa atin. Hindi tayo matatalo, basta aware po tayo dito mga kapatid. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit tayo nagko-collapse. Madalas tayong talunan. Para tayong yung illustration ko kanina, humarap ka sa gera, kinalimutan mo na ang sword. Kinalimutan mo ang shield. Kinalimutan mo yung mga weapons na available for you. Ginamit mo lang yung lakas ng loob mo, yung talino mo. Pero mananalo ka ba? Sa nagsalimbayan ng mga arrows patungo sa iyo, sila ay mas equipped? Wala kang kagamitan? Mga kapatid, gumising po tayo tonight. Mga kapatiran, pakinggan niyo po ang panawagan ni Lord ngayong gabi. Alam niyo po, sa lahat ng sinabi ko ng mga kagamitan na ito, bawat armor na ito ay nagre-reflect ng spiritual discipline. Buhay na makatotohanan, buhay na makatwiran, buhay na kahandaan, readiness, buhay ng pananampalataya, buhay ng kasiguruhan, buhay ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay kailangan natin para tayo ay maging equipped at tayo ay maging ready for battle every single day. Alam nyo naman, araw-araw po ay may laban. Ano ang mga hamon sa atin bago ako magtapos? Kailangan natin ng full armor. Hindi pwedeng meron kang ang espada, meron kang ang belt of truth, wala ka namang shield of faith. Okay, may shield of faith ka nga, wala ka namang helmet of salvation. May helmet of salvation ka nga, meron kang shield of faith, wala ka namang sword of the Spirit. Paano ka mananalo? Puro defense ang gagawin mo. In short, we need to wear it daily. We need to be ready. Kailangan maging handa tayo mentally, spiritually, prayerfully. Huwag tutulog-tulog, huwag aantok-antok, huwag lutang. Lagi kayong maging handa. Lagi tayong fully equipped ng mga kagamitan na ang Diyos mismo sa kanyang wisdom, ito yung ibinigay sa atin. Meaning, mananalo tayo. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sana maging aware kayo dito. The weapons of our warfare are not carnal. Ang mga kagamitan na binigay ng Diyos sa atin ay hindi yung mga kagamitan na gawa ng laman. Hindi physical na espada, hindi po yung physical na baril, hindi po yung physical na canyon, hindi yung physical na bayoneta, hindi po, kundi spiritual lahat. Righteousness, hindi lang pala yan basta katangian, kagamitan pala yan. Faith, hindi pala yan basta salvation lang ang usapan. Aba, ito pala ay kalasag. Aba, Word of God, hindi lang pala ito binabasa. Pang-offense pala ito sa dyablo. Guys, please listen up. Listen up. May sinasabi ang Diyos atin ngayong gabi. The Bible said, James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. How can you resist the devil? How? Tell me, how? Anong bibigay mo sa dyablo para katakutan ka niya? Education? Master's degree? Magandang damit? Inglesero ka? May mga lupain ka? No way! Ngayong gabi, ninarate ko sa inyo ang mga tiyak na kagamitan na katatakutan ng dyablo para tayo ay tiyak na manalo. Ang spiritual victory is possible with God's strength, with God's weapons, and not self-effort. In my summary, mga kapatid, sabi ko dito, victory in spiritual warfare is not about being fearless. It's about being armed, being alert, and aligned with God. We do not overcome the enemy by our own strength, but by God's power and God's armor and God's weapons. Ito yung truth
Ito yung prayerful dependence on the Lord. Ngayong gabi, ang topic natin is conquer or collapse. Mamili po tayo. Pero ito hinala ko. Kaya lagi tayong talo, hindi natin ginagamit ang mga provided na weapons na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo naniniwala sa Word of God. Binabaliwala natin yung mga instruction ng Panginoon para tayo manalo. Ito po ang aking nakikita. I have 3 practical propositions. Number 1, arm yourself daily. Armasan mo yung sarili mo araw-araw. Number 2, discern the real battle. Huwag mong, bakit ka ba laging natatakot sa tao? Bakit ka ba away ng away sa tao? Bakit ba maaway tayo sa tao? Dahil yun ang tingin mo na ang kaaway mo ay tao. Maling-mali ka. Kulang ka ng edukasyon na galing sa Bible. Kaya tao ang kinagagalitan mo at kinaiinisan mo. Tingin mo, tao kaaway mo. Ibasa ang verse 12. Number 3, stay prayerful. Gusto mong manalo? Ayaw mong mag-collapse? Stay prayerful. Ang isang powerless na Christians are often prayerless Christians. Yan po ay maliwanag na makikita po natin. Dito po sa ating mga Bible verse like 19, pray also for me. Verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers, etc., etc. Wala tayong panahon. Pero please read between the lines. Isa ito sa mga pangangailangan po natin, mga kapatid. Itong prayer na to. Sana po ngayong gabi, hindi po nawalan ng silbi ang ating paghihintay sa ating OPM. Sana po ay nadamitan tayo ng Diyos ng kompletong kagamitan para tayo ay manalo, mga kapatid, sa spiritual na laban. Sinabi na ng Diyos kung sino kaaway natin. Sinabi na rin ng Diyos ang mga kagamitan na kailangan natin para matiyak ang iyong pagkapanalo. Kapatid, isipin mo to ha, kaya ka nagkukulaps sa iyong pananampalataya. Una, wala kang kaalaman sa spiritual na laban. Hindi ka naniniwala sa mga sinabi ng Diyos sa Biblia na, anak, eto kailangan mo. Tatawanan ka ng dyablo sa iyong mga style. Pero itong mga provide ko sa inyo tonight, ito ang absolute na katatakutan ng dyablo sa inyong mga buhay at tiyak ang iyong pagkapanalo. Kung kayo po'y malayo na sa concept ng Panginoon, masyado na po tayong political, masyado na tayong makasanlibutan, masyado na tayong carnal, kaya lagi tayo nagiging talunan. Palit po tayo sa isip, panuntunan at kalooban ng Diyos. Ito po yung mga bumati sa atin tonight at gawa po tayo ng reflection. Inaasahan ko po na kayo po'y makikipag-cooperate sa God's will at palagi nyo pong isama sa inyong prayer ang ating pong anibersaryo this coming Sunday, 3:00 po ng hapon. Ipanalangin niyo po kami, especially po sa mga hindi po makakarating dahil malalayo sila. At malayo man kayo, kung kayo po ay CBC, ay isama niyo po kami sa prayer. Nandun ang inyong puso sa amin. Tatandaan niyo po sa mga taga-CBC nationwide, ito pong celebration na ito ay mahalaga. Ito po ay para sa inyo pong denomination, sa inyo pong umbrella, sa inyo pong affiliation. Kaya po, please pray for us. Ang tagumpay natin ay tagumpay nating lahat. Tagumpay din po ninyo. Good night. God bless po. Maranatha and Shalom!